lagi nating tanongin, kalooban mo ba to, Lord? Is this your way? Is this your ways of doing things? Kaparaanan mo ba ang lahat ng ito? Kasi pwede ka namang parang nga, isipin mo kalooban, pero yung kaparaanan, it's illegal or hindi siya naayon sa ways ni Lord. Naayon ba to sa mga salita mo, Lord? So as tayo naman lahat guilty din kung hindi natin ini-encourage sa ating sarili magbasa or makinig ng salita ng Diyos, wala tayong may apply kasi nga hindi ka informed. So the Bible, hindi lang siya nag-i-inform, ang matindi nito, nakaka-transform ng perspective ng will ng isang Kristiyano, ng isang tao. Kaya nga natin tinanggap si Lord kasi naiintindihan natin there is no other way. Jesus, kaya natin sa tinanggap. Maaari naman maging Buddhist tayo, maaari naman wala kayo. Si Lord talaga tinanggap kasi naiintindihan natin there is no other way but Jesus Christ. So, pangalawang comparison or contrast yung dalawang animals, the two animals. Yung sinasabi dyan na faithful sheep and the ferocious wolves. So, if we go down sa storyang ito, so makikita natin agad na merong mga fake na prophets, lalo na sa panahon natin ngayon. Kung noon meron, mas parang dumami ngayon kasi iba na ang intensyon nila, hindi na soul winning kundi money making. So they do the ministry with the motivation na mag-accumulate ng pera. Sa Amerika at dami rin ito, sa Pilipinas hindi rin accepted. So maging tayo vigilant, maging maingat, maging as I said, hindi naman tayo pababayaan ni Lord kasi nung naging Kristiyano tayo, binigyan din tayo ni Lord ng discernment. Yun bang kakayahan na magdi-decide tayo na ito yung kalooban ni Lord? This is not the will of God, this is the will of God. Ganun ba? So, yung decision natin is naka-align na lagi sa Lord, especially when we pray. So, yung isa naman na wolves, and then yung isa sheep, yun yung mga totoong lingkod ni Lord. Yung talagang pinag-pray ang bawat isa, yung talagang ang hangad is maayos ang tupa. So, minsan masakit ang preaching, minsan masakit ang mag-advise ang pastor. That's the truth. Kasi alangan naman hindi niya sasabihin yun. Wala rin mangyayari, di ba? So, and alam din natin na ang katotohanan minsan masakit. But if you take it as a part of growing up in spiritual sense and emotional and in personal growth, mas advantage sila. You will not grow kung mananatili tayong alam mo yung parang bata na nagsusumbong sa parents or naghahanap ng kakampi kahit mali siya. So we will not grow if that is the case. So pero pag tinake natin as mali mo talaga, then move on. Ask the Lord for forgiveness. Then try na mas maging maayos ka pang anak sa harapan mo. And the last comparison or contrast is yung puno. So it talks about good tree and the bad tree. So yung good tree, hindi ibig sabihin na magpuproduce yun ng bad fruit. Kung bad tree, bad fruit pa rin. Pag good fruit din ang good tree, good fruit din ang bunga. So piliin natin yung good tree kasi yun ang kalooban sa atin. So ibig sabihin magpo-produce tayo ng good fruit. So yung dating masama nating ugali, hindi na yun makikita sa atin. Or kung meron man, nabawas-bawasan na siya. Paunti-unti hanggang
yung bunga, yung pagiging Kristiyano, nakikita na talaga sa akin. So, yun yung mga natutunan natin sa araw na to. Kasi sabi din sa Bible, sa John 15:5, I am the vine, sabi ni Lord Jesus. You are the branches, tayo yun. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. And there is one more comparison, but I think that is all for today. So piliin pa rin natin na maging tagasunod talaga dahil kakabuti sa atin yun in the end. So huwag nating hayaan na yung bang alam natin na lalong-lalo na sa Dubai talagang marami ang temptation, marami ang hindi lang naman when we say temptation din sa kung ano-ano, maraming broad ang usaping temptation. But praise God, dahil ang pangako ni Lord, hindi niya tayo papabayaan, hindi rin niya tayo. So hindi talaga tayo bibitawan. Ito na lang ang isipin natin mga kapatid. Ano kaya ang meron sa'yo na gustong-gusto kang sirain ng kaaway? Yun ang may tanong natin sa ating mga sarili. Ano kaya ang gustong i-give up ng kaaway? Ano kaya ang nakita niya sa'yo, sa atin, na gusto niyang i-give up mo? So, napaka-valuable nun, di ba? So, praise be to God dahil sa dami ng tao sa mundong ito, kasama tayo doon sa kukunti, nalalakad sa makipot na daan. Sabi kasi, konti lang, kakaunti lang ang dumadaan dito. So, praise God. Hindi naman tayo natutuwa dahil yung iba hindi dumadaan dito, but it's God's design. So, praise God sa buhay ng bawat isa. So, yun lang po mga kapatid. We'll proceed sa prayers. Pray din natin ang church. Okay. Mga prayer request natin. Okay. Kahit, ano naman ba? Uwi sa akin ng laksan. Baka sir. 2 weeks lang. Kukunin ko ano. Para maka-attend na rin ang church. Amen. Ganda. Ano lang din, 1 month lang. Uwi na makapagsan. Naman, kauna rin. Brother Ben. Uwi din siya Ben. Baka biglang mag-request ng uwi. Na. Salamat sa wala ng hika and tuloy-tuloy na sa ano. Yes. For how many years magkasama kami? Parating. Always, araw-araw. Dagat talaga para sa'yo. Yung takbo-takbo. Every day. Dagat. Yung priest ng malaking papis. Parang sila, si Jacob. Yeah, sa Davao. Doon sila gumaling. Yung mga pamangkin ko. Dagat yun. Sabi mo, so, Sister Joy will lead us in prayer. Isama na rin po natin yung Sunday service tomorrow. At saka yung kapatiran na magpupinipas nila, which is si Sister, nung Wednesday na Bible study. Saan ba yung tatlo? Yeah, tatlo. Si Sister Jeline, si Small, Si Nairos. si Nanay Rose. Si Pastor na lang pong mag-closing prayer. Tatlong Kay Jeline. Tayo ay manalangin. Yes, Lord, patuloy kami nagpapasalamat sa iyong biyaya at kalakasan na binigay sa amin. Lord, salamat Lord sa panibagong salita na aming narinig na aming magagamit Panginoon sa aming buhay dito sa
sa mundo, Panginoon. Lord, patuloy kami inilalapit sa inyo ang aming mga panalangin, O God, na itinataas namin sa inyo, Panginoon, ang prayer request sa Sister Pao, Father God, para sa kanyang pag-uwi ng Pilipinas, Panginoon. We are praying for the safe travel, O God. Magpaan siyang tumawak ng aeroplano, Panginoon, O God, na mula, O God, sa Kado, Panginoon, at sa buong aeroplano, Father God, sa lahat ng mga sasakay, Father God. Ito po ang siyang mag-ingat sa kanila, Panginoon, makating sila ng safe and sound, at wala kami ng mga available, Father God. And even sa pagbalik nila dito, ay patuloy na namin itinataas and claim the victory, Panginoon, O God, kasama ang kanyang anak, Panginoon, dahil hindi maganda kang purpose para sa kanila, Father God. At we are praying, Lord, na patuloy siyang lumago at kanyang life, pati na ang kanyang family, Father God, at patuloy na po paunahan sa kanilang mga buhay, at ang inyong plano lang, Panginoon, ang siyang matupad sa kanilang family, Panginoon. And Lord, salamat po sa buhay ng Sister Pao na patuloy na nagbukumit sa inyo, Panginoon, patuloy na ginagamit nyo rin sa Lord Church to God, Father God, na we are praying na patuloy niyo siyang palakasin at patuloy siyang increase ang kanyang pananampalataya sa inyo, Panginoon. Sa iyo lang siya patuloy na lumapit at magtiwala, O God, at ibigay ang lahat ng kanyang mga dinidesire sa buhay, Father God. It was sung, now we're